is Bay 89.5. We're not known for being scary. We're one cool music station. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Chairman Alinio po ito ng SBMA. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa programa ng Volunteers Against Crime and Corruption, the BACC Hour, tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali, dito lang sa DWSB 89.5 Subic Bay FM. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat ulit. 89.5 Subic Bay Radio. Yes, you heard it right. Okay, part of the one of the segments of this radio show tuwing we moved na, no? Friday na. Ayan, every Friday dito sa 89.5 Subic Bay Radio, the final segment tuwing Friday of the Morning Brew radio show is the BACC Hour with our friends, of course, from the Volunteers Against Crime and Corruption, Olongapo, Zambales chapter. Ayan, nandito na sila ngayon. Ang ating, let's start up with our dear President, Sir Furser. Yes, good noon. Good noon to the listeners po ng DWSB 89.5. Ka-Tommy, magandang tanghali, pananghalian po sa inyong lahat. Yes. Sa lungsod ng Olongapo at Zambales. At syempre, worldwide. Yes, okay. And kasama na rin yung half of Bataan, umaabot din tayo, pati na rin sa Clark. Yan, actually, yan yung mga kinikater area natin, mainly the RA 7227 area kung tawagin. If you guys still remember RA 7227, yan yung Basis Conversion Development Act. Nakapaloob dyan yung half of Zambales, half of Bataan, Clark, and Olongapo City, of course. Ayan. Kasama rin natin si Ka Jepro. Bati ka muna, Ka Jepro. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa 89.5 Ayan. Subic Bay Radio. Okay. Dito na naman po kami. Medyo naiba lang ng schedule. Para magkabalitaan, ano? Ayan, ang ating mga kapatid from the Volunteers Against Crime and Corruption, Ka Fer and Ka Jepro. Ano na ang latest balita with BACC? Sige nga, magkabalitaan tayo. Yeah, of course, syempre. Yeah. Ano ba naman ang latest sa atin ngayon? Kung itong election day natin, which will be on May 2025. Okay. Natapos na po yung filing ng kanilang mga candidacy. That was October 8. No? And finally, pero alam ko, medyo binabrowse pa ng COMELEC dahil may mga nuisance, no? Nuisance, yeah. So siguro nananawagan tayo. Yung mga magpapail po ng candidacy na wala na mga gagawin dyan, kundi ang gusto lang makita yung pangalan nila sa balota. Huwag na po natin gawin kasi haba po yung preprint. Gastos pa rin po ng bayan yan. Yes. Walang kwentang ano po yan. Na? Nuisance call it, ano yan? Sabotage. Tsaka, not to mention, na po natin gawin yun. Don't be nuisance. Kung hindi natin kaya, then there are other services na pwede nating i-offer. Yes. Yun ang kailangan talaga natin. And syempre, alam natin na the Volunteers Against Crime and Corruption, we are not really after this Olongapo Zambales chapter is to run after the criminals. Diba? What we are after is to preempt. Preempt, yes. That's so much better. Preempt. Po natin. Sawata natin yung crime and corruption dito sa Olongapo Zambales and if ever nationwide, di ba? Definitely. At kaya nga po alam nyo, the basic foundation of corruption nandyan po Yes, definitely. Nandyan sa mga politiko na ihahalal natin. Barin, ang ating saligang batas binigyan tayo ng pagkakataon na bawat isang Pilipino na nasa katayuan na para bumoto ay may kapangyarihan, ihalal natin ang mga tamang tao. Hindi po sana yung makakapagbigay sa atin ng ayuda dahil tayo may pambili ng pangmamam natin, may pambili ng bisyo, pero yung para sa pamilya, aasa sa ayuda. Ano po? Ako nananawagan ako parati. When I have my message, sabi ko, gusto nyo bang recipient kayo? Gusto nyo bang makikinabang kayo sa 4-piece? Hindi sila makaimik. Siyempre, gusto sana nila, di ba? Yeah. Sabi ko, kung patuloy kayong makikinabang sa 4-piece, o ibig sabihin, gusto nyo manatiling parating mahirap. Nasa nagdangal mo bilang tao, bilang Pilipino. Kaya nga po magsikap tayo. Ang gobyerno naman po talagang binigay na lahat Sukdulan na
Di ba? Yeah. On the 6 trillion budget po na mahigit na ibinigay ngayong 2025. Yeah. 6 trillion. More than. 6 trillion, no, more than, no. Allotted po dyan sa education, napakalaki. Napakalaki. Oo, napakalaki. Siya talaga ang may pinaka-highest budget, no? At sana wag na natin bigyan ng pansin, no? Yung ating mga legislator, wag na natin bigyan yung confidential fund. Napaglalaroan pala ng ganyang katindihan Napaglalaroan is the word. Yeah, napaglalaroan. Me oh my. Yeah, because of the laxity ng batas dahil nga confidential fund yan. No? Yeah. Bali, pag tinanong Kapres, pag tinanong, saan mo ginamit? Anong ginawa mo? Confidential. Confidential. Di ba? Buti pa yung intelligence fund, di ba? Yeah. Medyo, alam mo, may talagang pupuntahan pa Yeah. Pero yung confidential, it's really very confidential. Para sa akin, yung intelligence fund na yan, pwede lang kung may intelligence talaga. Sayang kung wala yung intelligence. Ano ba yung intelligence na yun? May fund tapos walang intelligence. Intelligence to corruption, gano'n. Yun pala yun no? Pero kidding aside, talagang napakahirap since 1521 when we was colonized by the Spaniards 500 years ago. Yeah. Then how many years after the World War II, 1945, it's 79 years now, we haven't learned anything yet. Hindi pa tayo natuto. Ay, ibig ko sabihin, maganda na yung mga sinimulan natin after the World War II. Paganda na tayo. We are more than Vietnam, we are more than Thailand, we are more than the other ASEAN country. Tayo ang top economy noon Oo. Malakas yung economy natin noon. Yeah. Wow. Di ba? So what happened? Nagkamali ba si Gato Rizal nung sabihan niyang, di ba? Ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Yun. Di ba? Yeah. Kaya nga, alam mo, dapat magising We in the Olongapo Zambales chapter would like to create kabataan, what do you call that? BACC Kabataan BACC Kabataan. Yeah. We would like to welcome them to join us. Yung mga 15 years old to 23 years old, di ba? Yung hangganan ng ating sangguniang kabataan. Then we will going to to allocate that BACC Kabataan. Kasi kinakailangan itong mga kabataan natin na magkaroon talaga ng tinatawag na yung awareness. Yes. Di ba? Kasi kung sa kanilang murang edad, hindi sila magiging aware, then they will not be curious to anything. The current events, everything, values on their behavior, ganyan ba? Kailangan talaga ma-define na ng bawat teenager yung dapat nilang pupuntahan. Yes. So welcome. Now anyone who would like to be a member of Volunteers Against Crime and Corruption, kabataang sector, ngayon pa lang po siguro yan dito sa Olongapo Zambales chapter magkakaroon. Yun. Kasi nakikita talaga natin pag nagkaedad na mahirap nang hutukin Kinakailangan na on their young mind. Ma-inculcate na sa kanilang we could be able to values inculcate the essence of curiosity and a good wisdom. How we could be able to make these Philippines great again. Yes. Siguro sa CAFER, sa susunod na mga magiging meeting natin, i-discuss natin yan, yung pagpuput up ng parang sort of like a kabataan sector at the VACC or kabataan division. Yes, May division na. May division, yeah. Kasi, alam mo, we really wanted to educate the electorate Okay. Siyempre, yung i-educate natin, yung talagang kabataan yan. At siyempre, nakikinig din naman yung mga ating mga may edad na dyan, makinig na lang po kayo. Pakinggan nyo po kung may sense naman po yung ating pinag-uusapan dito.
At Definitely. really, what we really need is to sacrifice. Yeah, definitely. No? Based on a personal experience relative to what you're saying, Kaper, eto, ma-share ko lang. Totoo yan eh. Mas madaling turuan yung mas bata kesa sa matanda na. Isang example. Dati I was a marshal sa pagpila sa isang public event eh. Pinapaayos ko yung mga kabataan, sama-sama sa pila, kabataan, adult. Yung mga kabataan, yung mga mas bata, sumusunod eh. Yung adult, sasagot kukontra pa sa'yo. Hindi, kasi ganito yung gano'n. Hindi, inaayos nga po natin. So, based on that, di ba? Medyo may liko na sa filosofiya yan. Yeah. Yung kabataan, pag sabi mo, sunod agad eh. Aayusin niya kagad yung kung ano man yung sinasabi mo. Pagka may edad na, abay, kukontra pa. Now, how we are going to choose the best candidate, the best leader sige nga po. that will going to lead us. Siyempre, unang-una, it's the character. Character. Definitely. Di ba? Kasi, pag hindi mo tiningnan yung character, ang tiningnan mo kagad kung ano yung ayuda, yun. semplang na po tayo. Anong meron ako sa'yo? Parang ganon. Yan, semplang na. What will I have from you? Yun kagad ang basihan ka ng karamihan no? Yeah. Most and foremost is the character of the politician. At syempre, ang pangalawa, yung kanyang platform of government. Platform of government. Maganda ba yung kanyang inilalatag? May kapakinabangan ba sa karamihan ang inilalatag niya, no? Ganon, titignan natin. Alam niyo po, yung platform ng politician na kanyang ilalahad, no? Yan po yung magiging kontrata niya eh. Yan yung pangako niya sa bayan na dapat within his term magampanan niya. Yeah, definitely. At pag hindi po niya nagampanan yan after his term, sisingilin na natin siya on the following election. Hindi na tayo maniniwala sa kanya. Yeah, definitely. May ayuda. Yun lang. Yun lang. Okay. Ayan. Sumasarap yung ating usapan. Tayo muna ay mag-bottom of the hour break. Konting breather lang. Set aside na yung ayuda. Yes. This will be real quick. Babalik si Kaper at saka si Ka Jepro with more fruitful topic na pag-uusapan natin. Diyan lang kayo, okay? Alice, we will be right back. Need help while in Subic? The following SBMA emergency numbers are available whenever you need assistance in the Subic Bay Freeport Zone. 911 for landline or 9111 for mobile phones for emergency calls. 252-4830 or 0917-569-8467 for the SBMA Fire Department. 252-4911 or 0917-563-4457 for the SBMA Law Enforcement Department. 252-4880 for the SBMA Public Health and Safety Department and 02-886-50500 or 0915-777-7777 for One Hospital Command Center. Again, keep this emergency hotline numbers handy. 911 for landline or 9111 for mobile phones for emergency calls. 252-4830 or 0917-569-8467 for the SBMA Fire Department. 252-4911 or 0917-563-4457 for the SBMA Law Enforcement Department. 252-4880 for the SBMA Public Health and Safety Department. And 02-886-50500 or 0915-777-7777 for One Hospital Command Center. This is a friendly reminder from Subic Bay Metropolitan Authority and 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Let us make Subic Bay Freeport Zone COVID-free. Bawat sigaw at mura, panlilibak at pagmamahiya, lahat ay yan basta nagawa mismo ng aking asawa. The accused is found guilty of violence against women and their children. Huwag mawalan ng pag-asa. Mayroon tayong batas na poprotekta. Ang RA 9262 ay batas para rin sa mga hindi kasal, dating mag-asawa, magnobyo at para sa inyong mga anak. Huwag matakot sabihin ang iyong storya. Karapatan mong mamuhay ng payapa. A message from Subic Bay Metropolitan Authority, Gender and Development.
sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission. The holidays are coming. It's the most wonderful time of the year. Trees, family, food. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. From 89.5. 89.5. My Subic Bay Radio and Subic Bay Metropolitan Authority. It's that time of year again. And our gift to you is the best variety for your holiday season. This is my station. The whole family loves it. 89.5. 89.5. My Subic Bay Radio and Subic Bay Metropolitan Authority. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Chairman Alenio po ito ng SBMA. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa programa ng Volunteers Against Crime and Corruption, the BACC Hour, tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali, dito lang sa DWSB 89.5 Subic Bay FM. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat ulit. Alright, welcome back to the second half of this radio show. It's the VACC Hour on the Morning Brew radio program. Before we continue, pagbati muna kay Ate Olivia Newton-John Arellano. Happy listening sa'yo, Ate Olivia. Tsaka may pagbati din siya. Sabi niya, happy birthday daw. Happy 6th birthday kay Zyler Janus Del Rosario. Nag-celebrate ng 6th birthday niya ngayon. Mukhang 5 years old lang. And si Madam Marieta okay. Birthday in heaven naman si Madam Marieta Del Rosario. She would have been 77 today. Ayan. So sa Arellano family, Ate Olivia, happy listening. Shout out sa inyong lahat, and sa mga nagbe-birthday sa family circle mo, happy birthday na rin. Pati yung magbe-birthday pa lang, advance happy birthday kung sino man sila. Okay, and thank you sa pakikinig sa inyo dyan, ha. Pati dun sa Wawas Junior Burger, naka-tune in sila lahat dyan. Maraming salamat. Okay, so back to the discussion. Ayan, back to you, Kafer and Ka Jepro. Tuloy ko muna yung ating tinatawag na sacrifice. We could really make sure sa sarili po natin na maiwasan natin ito yung mga pagbili ng boto, di ba? We could only sacrifice to ourselves. Sabi ko nga yung mga kabataan kung maging maganda lang sana ang foundation ng kanilang kaalaman, yung kanilang education, di ba? Then they will have a big mind to think Yes. What will be the negative circumstances kung sila ay tumatanggap ng ayuda ng mga politicians, di ba? It's sacrifice and discipline. At yan po ang kulang, yan ang lacking sa mamamayan ng Pilipinas. Now we really need to sacrifice from the day we step in sa ating eskwelahan na mag-aral po tayo. Yeah, definitely. No? Yeah. You got your 6 years, 7 years in elementary, including kinder. You got 4 years in your junior high school, 2 years in your senior high school, and the rest 4 years in your college. Kinakailangan po pagandahin natin yung ating pagkatao. Definitely. We could be able to market yung ating sarili once we graduated our college at maging employable tayo. And at the same time, alam mo, it's not that just being an employee. Kung talagang you had landed on a very good educational foundation, you will just take experience from employment. Then after that,
puputok na po sa utak natin. The entrepreneurial mind. And that is what we need in this country. We will not just be inviting mga investors coming from other country. Kasi ang mga Pilipino, walang entrepreneurial mind. Bakit kasi? Kasi nga, alam mo, ang gusto nating i-develop yung skills eh. Diba? Okay. How about if you're going to develop the skills and the entrepreneurial mind na meron tayo? That's a good point. At yan po ang dapat natin gagawin. You know? You really need an entrepreneurial mind in this country para po mas maging maganda ang ating ekonomiya. And a good foundation of education, the discipline, the sacrifices, yan naman po ang magpapaganda ng ating kamalayan para matuto tayong pumili ng tama na kandidatong ating iboboto. Okay? Let's fight. Let's fight corruption. Let's fight crime. Kasi and most and foremost, we really need to be God-fearing. Yes. Diba? When we fear God, what comes next is wisdom. And that is the most important thing. Wisdom. Okay? So, yun po. If we wanted to be a good citizen at makita natin talaga kung paano natin uhubugin ang kung paano gaganda ang ating bansa. We really need to sacrifice. We really need to discipline ourselves. We really need to fear God. And if we fear God, then we'll have very, very good wisdom that yan na po, alam na natin what is really right for us. Kung ano ang tama para sa atin, kung paano tayo unlad. And we did 100%. Yun. 100%. 100%. Magkaisa po tayo. Di ba? Yeah, definitely. Tapos well, to be honest kasi, sa vote buying kasi, a vast majority of us, especially yung mga nasa poverty line, vulnerable kasi talaga sila eh. Nandiyan yung pera sa harap mo, ino-offer na, hindi nila matatanggihan yun eh, no? O ganito na lang po gawin nyo, tanggapin nyo, pero iboto nyo pa rin kung sino yung sinisigaw ng puso nyo. Hindi naman nila malalaman yun, malay ba nila? Di ba? Katomi, may kasambahay ako eh. Bakasyon sa probinsya. Okay. Pagbalik ng kwento. Ano sabi? Uwi po ako pagdating ng eleksyon. Kasi nagpa-register po ako doon eh. Okay. Kasi ang laki ng bayaran doon eh. Ayun. 10,000, 20,000, 30,000. Ay, Mario Josep. Grabe naman. Ano mangyayari sa munisipalidad mo? Di ba? Per head lang po ba yun o per family? Per head. Per head? Ang laki ng pera niya ha? Sino man siya? That is in Samar ha? Sino man siya, ang laki ng pera niya. Grabe yung yaman niya. Terrible. I can't imagine kung saan nila kinukuha yung pera na yun. Exactly. Ang nasa isip ko pa nga lang po ang bayaran sa ganyan nasa 1,000 lang. Umaabot na pala ngayon sa ganun, ano? Sa mga probinsya, terrible. Grabe. Ang yaman nila. Libre pamasahe pa yun. Mario Josep. Ang yaman nila. Libre pamasahe yun. Kayaman nila, no, Kafer? Kaya, wala pong mangyayari sa ating bansa. Walang mangyayari. Even we are going to elect, gagastos tayo ng billion sa election natin para mapalitan natin yung magiging leader natin dahil alam natin kasi papalitan natin para makapili tayo. Merong mag-lead sa atin na maging mas maayos. Kung tatanggap naman tayo ng pera para iboto kung sino yung naglalagay sa inyo, wala rin eh. Wala rin, wala rin po. Mananatili tayong basahan sa mundong ito. Look what we are doing with us by the China. Di ba? Binupuli lang tayo. Hindi ba masakit sa kalooban natin yun? Nakaka-insulto na talaga no? Yes, masyado na tayong inaapakan. Terrible. Sabi ko, kalain mo teritoryo natin tapos binubusabos tayo, lugar natin. Terrible. Di ba? No? Yeah, exactly. At hindi lang tayo hindi lang naman talaga kasi inaangkin natin yun dahil inaangkin natin. Atin talaga yun. Atin talaga yun. Talagang ibinigay sa atin ng international yan. Kaper, wala naman silang ibang pinanghahawakan kundi ancestral
fishing domain daw eh. Yung ancestors daw nila nangingisda daw dyan noon. Eh, ang daming Pilipino na nung unang panahon nangisda kung saan-saan. Hindi naman natin inangkin yung mga lugar na yun. Talagang fishing ground yan eh, ever since. Kaya lang yung 9 dash line. It's crazy. 10 dash line na ngayon. 10 dash line baka na. maging 11 dash line. Mariosep. That's, greed is, you can see greed is at work talaga eh. No? Greed. Yung kadupangan ng territoryo. Ako nakikita ko, advance eh. Advance. Talagang yung colonial mentality talaga ng China. Their leader now, talagang gusto nilang mahigitan ng US eh. Yeah. Diba? Yeah. At dapat ma-anticipate natin. And in a way, that's powered by... Let's pray for it. That's powered by greed na rin talaga. Gustong makalamang, gustong, di ba? laging nangunguna na lumalamang. Parang yung Switzerland tayo. Yung nasa anti-dynasty law natin. Di ba? Oo. Anti-dynasty law na hindi naman nasusunod. Hindi, kasi po sa constitution natin, nandoon eh. Meron siyang section doon na nakalagay anti-dynasty law. Kaya lang walang enabling law. Yun lang. Hindi pa po nilagyan ng IRR ng ating mga legislator. Walang may pasang kulang. Political dynasty, anti-political dynasty law. Oo. Walang may pasang. Pero may guide na tayo. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, bakit hindi magawang ipasa ng ating mga legislator the lower and the upper house? Meron akong hula na pwedeng isagot. Siguro. Hula lang. Your guess is as good as very right. I think the main answer is because 70% of our legislator comes from political dynasties. There you go! There you go. Yun na nga po yun. Kung isa ka sa mga nag-iisip pa rin kung ano yung sagot, yun na. Pero here's the idea kasi sa political dynasty. Hindi naman, para sa akin kasi, we should not ban political dynasty. I think because this is, para sa akin, this is a suppression of democracy. Yeah. Ang problema lang kasi yung electoral system natin. Sa isang pag-aaral ni Pablo Querubin. Meron siyang isang research na ginawa sa Pilipinas. Pablo Querubin is from Harvard. May ginawa siyang isang pag-aaral about political dynasties. Ang nakita niyang naging problema sa system natin is yung pagkakaroon ng term limits. Okay. Term limits, di ba? May term ka, tatlong beses. Maximum. Yeah. So, ang mangyayari, nag-start tong term limits na to 1987 Constitution, di ba? 1987. During that time, mas dumami yung political dynasty. Because yung term limits nga eh. Yeah, because of the term limit. Nilagyan term limits. Kasi ang sistema, imbis na ikaw, nanalo ka palagi. Di ba? Imbis na sabihin natin, lagi kang binoboto. Yeah. Every election, nanalo ka. Kaso may term limit ka. Kailangan gumawa kang paraan. Gagawa kang paraan niya na, paggalawin si anak, paggalawin si asawa, paggalawin si pinsan. Imbes na ikaw na lang, kasi lagi ka na nanalo. Yeah. I get what you mean. Naipapasa mo ngayon. I for one, I agree. Yung term limit, ay in democracy, kasi kinakailangan mamili. That's the right of suffrage. Kaya lang, yung term limit, doon nasisira yung continuity. Continuity, that's natin. Right. Yeah. Ako, I voted, I campaigned for the unity team. And I was discouraged. Nung hindi naman pala naging magkaibigan yung dalawa eh. Dininay nung isa. Di ba? Yeah. So, where is now the continuity? Kasi binoto ko sila, kinampanya ko sila, kasi I want a unity team that will continue the project. Kasi 6 years is not enough. 6 years is not enough. Yeah. Okay? Kaya nga, alam po ninyo, ang problema dito, yung Constitution, dapat tanggalin na yon yung anti-dynasty law na yan, na walang enabling legislation na kailangan pa para hindi na maging point of discussion. Diba? Switch na tayo. And a more favorable, realistic
pacts na dapat nating pag-uusapan. At yan sige, tanggalin na natin yung term limit. Kaya lang, alam nyo, pag pinag-uusapan ng term limit, yung mga wala sa poder, sila ngayon na nag-u-oppose. Teka muna. Yun lang. Walang term limit. Iba na yung nasa utak nila. Baka naman personal interest na kagad yung papasok. Kasi administration candidate kayo kayo na lang parati ang uupo. You are always you are now on the advantage position. Kami nasa disadvantage position. Pag ginawa natin yung batas ngayon na walang term limit sa panahon ninyo na kayo nakaupo, baka magtuloy-tuloy kayo because of the advantage ng isang nakaupo na politiko sa halalan. Yan naman ngayon na nagiging mindset. Yan na nagiging kaisipan. Kaya inuupos parate itong walang term limit. But it's good. I want continuity. At tayo mamimili ngayon, sabi ko nga, we really need to have an educated electorate, a smart electorate, na talagang boboto. No? At titingnan yung karakter. Titingnan yung platform ng kandidato. Yeah. Ayun na. Dalawa lang na yun. Huwag na tayong mag-isip pa ng iba. And would you agree na pag sinabing political dynasty, na hindi naman lahat ng political dynasty masama? Yeah. There's good and there's bad. So we don't like the bad, di ba? Yun lang naman ang ayaw natin. The bad thing it brings to the table, kahit naman lahat yan magkakamag-anak nakaupo, kung ginagawa naman nila yung trabaho nila ng tama, walang problema doon. Tapos going back to what you said kanina, ang isa pang problema pala, 'di ba, maximum 3 terms pero 3 years. 3 terms. Ang nangyayari tuloy, dumami yung merong tagtatatlo. May tatlo si kapatid, may tatlo si pinsan, may tatlo si asawa. 27 years na yun. Di ba? Ang daming may tagtatatlo ngayon. Kaya yung buong probinsya ngayon, nasakop na nila. Yeah. Ang buong pamilya. Oo nga naman. Yeah. Those are the bad effects of it, di ba? Yeah. Kasi for the LGU, they got 3 years every term and they got 3 terms for 1 term, and that is 9 years. Kung ipapasa mo after each completion of 1 term, which is 9 years, kung tatlo kayo, 9, 18, 27 years na kayo nandoon. Kung may pang-apat pa, then that is how much na? That's 36 years na. Di ba? Kung may palima pa, kayo na lang talagang nakaupo doon, di ba? Buong henerasyon na ng pamilya. Yung advantage kasi na yung administration candidate, yun parate ang matindi dyan. So we really need to be wise. Look after the character. Yes po. Look after the platform. And after each term, validate, no? Suriin po natin. Inausyaw ba tayo na itong kandidato na ito? O hindi? Di ba? Gradean natin sila. Yeah. Pag nakapasi sila, at least 95. At least 95, boto ulit natin. Yeah. Pero pag hindi, kung hindi kayo makapigil na tumanggap, tanggapin nyo, pero ako dinidiscourage ko kayo dyan. That is, up there is looking at you. Yeah, tama. Iboto nyo kung sino yung tama. Yeah. Yung nakapasa. And speaking, talagang yung platform na sunod. Speaking of up there, Kapres, ito, real quick lang, maisingit lang nung nagtanong, sabi niya, yun naman pong sa black voting, hindi po ako pabor dyan. I feel it's like a suppression of freedom dahil ang masusunod yung pastor or yung kung sino man yung sinabi ng church leader na dapat iboto, hindi po yata tama yon. anong masasabi niyo doon? Hindi, siguro kasi alam nyo, merong verse din kasi sa Bible yan yung isang inaanong yan, di ba? Yeah. Kinakailangan kung ano yung pinagkaisaan ng pamunukan. Depende po sa lalim ng kanilang doktrina. Depende sa lalim ng yung kaalaman na depende sa lalim ng doktrina. Yeah. Because it's still on the side of God's yung teaching na yun Tama. Pero it's still up to you to choose. Up to you pa rin. Hindi ka naman imo-monitor di ba? Wala naman sisilip nun. Wala naman sisilip nun It's not absolute. Kaya lang, absolute. Ang sentimiento siguro nung nag-comment is, syempre, pinapatupad ng dinidictate. Yung iba, kahit wala namang idea about it na susunod na lang dahil yun ang sabi ng yun lang naman siguro yung sentimiento niya. Pero
I like what Kaper said na. Depende talaga sa doktrina. At the end, tayo pa rin po talaga magdidesisyon. Whatever matters, tayo pa rin. Kayo pa rin po, yes. Kaya piliin nyo lang yung tama. Let us pray from God na will be given that high intellect and wisdom to choose the better. Yes, diba? That's true. Yeah. Ganon talaga, dapat kinakailangan. Ang hirap, sabi ko nga, how many years na? 79 years after World War II. Lalo tayong bumabagsak. Pabagsak tayo ng pabagsak. Now in Region 3, there is another 25 wage increase this October. Diba? Yeah. So 525 na magiging basic salary dito sa lungsod ng Olongapo. Comes April of 2025, another 25 na naman yan. So magiging 550. Nangyayari yung inflation. Although in this government, there is only 1.6 inflation this quarter. Papalakpakan mo yan. Yeah. No? The lowest, that is 1.6. Kaya lang, hindi natin alam. On the next months or years, paano ang pagtaas pa ng mga bilihin natin. So, alam nyo, kinakailangan talaga, we really need to sacrifice, to have discipline, para po yung ating pangarap talaga sa buhay, na hindi na tayo, just like me, I am now old, no? I am senior citizen. The thing that I've done most, nagawa ko na Kaya lang, it's really hard. Napakahirap. No? Kaya po, the young minds, the young generation, please, look after to the yung situation, to your dream, to the young generations. Ano pang pangarap natin sa kanila? Especially on the climate change. Buti na lang itong gobyerno natin ito, with BBM, is now talking about climate change. Legislate laws regarding climate change. Yeah. No? Kaya nga po ako, magtatayo ako ng asosasyon. Philippine Climate Change Advocates Association, Inc. Philippine At meron Climate kaming Change. 250 hectares, no, kasama ang BACC, natataniman dyan sa Kawag. And we are now applying it to DENR. It could be either a SIPMA, a Socialized Industrialized Forest Management Agreement to DNR, or a palm tree agreement. Yeah. Meron naman yung ganon. And we got the place. And God bless with these advocates na sana mangyari. Kasi wala na po tayong green talaga. Yeah. Sa bansa natin na ito. Wala na. Opo, definitely. Everyone Especially should be for it, di ba? I was discouraged. Alam mo, I want to work this out. Pero this is green energy. Solar farming. No? Andyan na Yeah. Kaya lang on my place in Hulu, Tabacuan, may tinatayong solar farm. Pero ang alam ko, DNR, correct me if I'm wrong, that is watershed area. Watershed area. Oo. We really need to protect that. Merong ibang lugar na pwedeng pag-urungan Isa yun sa mga hindi dapat galawin no? Bakit doon pa sa watershed? Yes. Di ba? Tama. So what will happen now to the Santa Rita River? Matutuyo yan. Yeah. Wala na tayong tubig na manggagaling dyan. Please look after to that. No? Yeah. At sana po, we welcome green energy. Yeah, definitely. No? Definitely. Ako nga, nagpalagay na ako ng mga solar, di ba? Welcome green energy. Pero yung paglalagyan naman po, put it in the proper place. Yung dapat put it in a place wherein it will not distract. Yung mga hindi dapat galawin, wag galawin. Yeah, definitely. Okay, terribly. So yeah, we're running out of time. Pero real quick, let's give a quick update lang sa mga tagapakinig natin about the latest case that we were requested to give assistance to. Anong update kasi nyo? nilapitan po ang grupo natin ng BACC Olongapo Zambales. Yeah. Oo, pero sila po yung mga taga-Olongapo po, and that is the Rossetti family. You know? The Rossetti family. Kami po yung nakikiramay. At nakikidalamhati sa nangyari kay Engineer Troy Rossetti. If you guys are familiar, this was all over the news. Yeah. Corruption. Siya po ay nasaksak. Land dispute po ito. Dito sa Sindong, San Felipe, Zambales. In San Felipe. It's in a resort area, parang gano'n. At ang nakakalungkot,
kamag-anak pa po ang kalaban. At ang isa pang nakakalungkot, sabi ko nga, ito yung pag-asa ng bayan eh. Ang nakasaksak, SK officer. SK officer. SK officer. Nakamag-anak pa. Oo. But what I observe, no, the justice is rolling eh. Justice is rolling naman. Justice is rolling. Yeah. Alam And we niyo po, applaud mga that. PACC, we are bantay, we are doing court watch. Pag ang nakikita po namin ng sitwasyon eh, parang nagkakaroon ng bias. No? But what is in mind lang ngayon is, I know there is premeditation eh. Kasi merong dating case, it's a civil case, na alam ko, this day, Thursday, merong hearing ngayon eh, sa Municipal Trial Court. Okay. Yeah, so, I think it was this 10 a.m. this morning. This civil case was filed before the killing. Okay. Okay. So, ibig sabihin, meron ng dating alitan. May land dispute na talaga. At paano nangyari yung killing? Etong suspect ngayon, pumunta mismo dun eh, sa lugar ng biktima. So, ano pang iisipin natin? 'Di ba? May kasama siyang grupo di umano ay mga naka-bonnet pa. Okay. Hindi nagpapakilala. Tapos nagkaroon ng saksakan. Yeah. So ibig sabihin, meron ng dalang panaksak eh. Yeah. There is that intent to harm. Yes, exactly. And that harm will put that person to be killed. So, Kapres, you think mali yata mali ba sa tingin mo yung naikaso na homicide? Kasi he's out on bail eh. Sa point of view ko po. Nagdala eh, di ba? Planado, nagdala ng panaksak. I'm not a lawyer, but I sounds like a lawyer. That's good. Sana hindi naman ako nagkakamali, di ba? Pero it's up to the lawyer now naman ng ating kasi homicide victim. Homicide is bailable eh, murder is not. Sana po. Kasi napakinggan ko rin yung interview kanina doon sa isang sarhento na investigador. Yeah. Sabi niya, we catch up po kasi doon sa 24 hours yung enough time para hindi mai-release. Okay. So ibig sabihin, yung mga nag-gather niyang mga evidences, although ang ipinal niya talaga, sabi niya kanina, in fairness to the investigator, ang ipinal niya sa piskal is murder. Murder, yeah. Oo. But then, pagtingin ng piskal, doon sa case na murder, hindi nag-suffice eh. Hindi naging sapat yung mga inilatag na ebidensya. Kulang yung elemento ng murder. So, napunta sa homicide. Kaya naging bailable. Oo, kaya naging bailable. Nakalabas kasi siya. Pag murder po yan, walang bail yan eh. Yes, definitely. Ngayon, pag homicide, may bail. So, alam nyo po, depende rin talaga eh. No? Sa ilalatag ng ating mga investigator, sa ating mga prosecutor, sa ating mga lawyer, yung element talaga ng crime, kinakailangan masatisfy mo talaga siya eh. Para there is substantial evidence that will warrant the case. Ganun talaga ang dapat dyan. And I heard it from narinig ko rin kay ating legal officer, Attorney Noel Atienza, when he was interviewed by the other radio station, na yung what is the difference between homicide and murder. At yun ang nakikita po natin. And I know, sa pagkakalam ko nga, na binanggit sa akin ni Pastor Francis kahapon, na yung abogado naman ngayon is nagkakaroon naman ng may motion to amend na yung homicide maging murder. Sana po hindi magkamali ang lawyer at sana po yung mga nakakita doon sa actual na pangyayari, lumabas po kayo. You volunteer yourself. Kasi kung ano po natin yung tawag dyan, yung hindi natin tutulungan ng biktima, baka mamaya sa mga susunod na araw tayo rin na maging biktima. Yes, definitely. Di ba? Yeah. So we are protected by the law naman eh. Yeah. Isa nga sa mga favorite saying natin sa BACC, it only takes for evil men to thrive is for good men not to do anything. Yes. So, kailangan tumulong tayo, yung mga nakakita. Well, the wife saw what happened, the wife mismo. Hinabol nga daw niya nung pagkatapos hinabol niya.
Yun. Pero aside from that, mas maganda kung yung wife lang, it needs to be corroborated by another person. It would be much stronger, no? Kung mas matibay, kung may iba pang mas malakas. Ay, oo, nakita ko yan. Sabi din nung nakita ko, yung nangyari. Humabol pa nga yung wife, sabi gano'n. Kasi alam po nyo, yung mga murder case na ganyan, pag naging masyadong mahina, hindi naman masyadong mahina, may ebidensya nga. Kaya lang, nagkakaroon ng maraming diskusyon. May mga gray area tayo na hindi may paliwanag. Tumatagal ang kaso Tama. Even up to 5 years, 6 years. Pero kung makikita talaga ng korte, ng judge na malakas ang ebidensya, hindi na po tatagal yun. Hindi tatagal yan. Alam mo, one hearing, Tommy, ang napaka sakit nga sa atin dito dahil kulang tayo ng mga court. Di ba? It takes 1 month bago ma-schedule. Scheduling pa lang yun. So, how many months we got? May ano pa, may anong tawag dyan? Yung kabila, magdi-delaying tactic pa yan. Yes, exactly. Yeah. Hindi atin. So, may postponement pa yan. Kaya tumatagal ng tumatagal. No? So, yung mga naka-witness mo, please, no? Let us advocate being a volunteer against crime and corruption. No? Magsilbi po tayo. Pag nagsilbi tayo sa kapwa natin, nagsilbi tayo sa Diyos Para wala pong magiging abusadong ganyan. Yeah. Para naman talaga kung ano yung nararapat para sa SK officer na yan. Mangyari. Alam mo, ang malungkot dyan sa San Felipe, ang pinag-aawayan dyan, aggression Aggression. I don't know, but siguro to the Zambales governor, to the board and to the municipal executive officer dyan, yung mga aggression po, pa-reserve nyo na lang yan para maging pag-aari ng publiko, maging kasangkapan ng maging GOs, government-owned corporation ng mga tourism department natin, bawat municipality. And that will earn more revenue for their localities, di ba? Yeah, kasi ang nangyayari, aggression yan. Ang nangyayari kasi pag-agos ng buhangin dito sa Botolan pupunta lahat doon sa may San Felipe. Yung galing na Lahar, pababa sa Botolan, pupunta roon sa may ilog doon, papunta ang current doon sa San Felipe. Lumalaki ang aggression doon. Walang hanggan yun. And I don't know, ako po nananawagan, please do your part. Reserve that portion. Lagyan nyo na ng demarcation line. Hanggang dito na lang yung pwedeng maging alienable, disposable. This is now reserved for government use para maging government-owned company naman yan. For the tourism department of each locality, meron silang ma-manage, meron pagkakitahan. Di ba? And they should do it now. Yes. Dalian na nila, wag nang patagalin. Ayan, okay, we're out of time, Ka-Pres, Ka-Jepro. Medyo napasarap yung usapan natin ng gusto, no? Di bale, babalik po tayo next week at tatalakayin pa rin natin kung ano man yung mga parteng nabitin tayo. Yeah, on a final note, would you like to say goodbye to our listeners? Yeah, marami po tayong pag-uusapan pero itong pag-uusap po natin talagang hindi magkakaroon ng tuldok ito Pero matutuldukan po natin ang kahirapan ng ating bansa. Kung talagang mananaig sa atin yung pagsasakripisyo. At tayo pong mga magulang, libre na ang pag-aaral. Ang kinakailangan na lang po natin talagang bigyan natin ng magandang guidance sa pagtutong eats. Hindi pala. Sa pagtoma, hindi rin, di ba? Hindi rin. Let us have a good quality time to our children. Na mai-guide po natin sila para hindi naman sayang yung ginagastos ng gobyerno. Yes, exactly. Para sa mga libreng pag-aaral ng ating mga anak. And that will, what will come next? Success for our country. Okay, definitely. See you again next Friday. Ka-Jepro. Okay, once again, nagtatapos na naman tayo. Masabi ko lang na the only way to educate our children is to empower them with education. Yun lang. Yes, definitely. Very well said. Alright. Okay, thank you, Ka-Pres.
Fer and Kajepro. This has been the October 18, 2024 edition of the VACC Hour on the Morning Brew Radio Show, one of our segments here on this radio program. All right, so with that, we're saying goodbye for now and catch them again next Fridays na to, no? Fridays na po ang ating VACC Hour. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat and happy weekend. Bye for now. Bye-bye. Thank you. Thank you for listening. Maraming salamat po. In a world where only the best music is played. EBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan Authority and the national government. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service, information. 89.5, My Subic Bay Radio. Present Subic Bay Freeport Sound.